Hello po sa inyong lahat mga ka-pioneers. Narinig nyo na ba ang tungkol sa Pi Network event sa Muntinlupa kung saan ay may naganap na bartering, candle lighting at saka prayers or panalangin? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa event na ito, ano po ang layunin ng mga supporters ng Pi Network at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Para po sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang Pi Network ay isa po itong digital currency project na nagsasabing layunin itong gawing mas accessible ang cryptocurrency mining sa pangkaraniwang tao. Hindi po tulad ng Bitcoin at iba pang mga crypto na nangangailangan ng malalakas na computer at maraming kuryente. At yan na nga, ang Pi Network ay maaari pong imina gamit lamang ang ating smartphone. Ayan, kasi katulad ni Bitcoin ay talagang kakailanganin mo talaga ng mamahaling mga computers dyan. At saka kapalit na rin, maliban po dyan ay mahal po talaga. Masyadong makonsumo po yan sa kuryente. At saka maliban po dyan ay dapat magaling ka na rin sa pag-set up nito. At hindi tulad ng pagmimina sa Pi Network na papindot-pindot ka lang. Yan, pindutin mo lang yung button yan, sa app ng Pi Network tapos okay na ang lahat. Yan, ito po ay tinatag noong taong 2019 ni na Dr. Nicholas Kokkalis at saka Dr. Ching Jiao Fan na sinasabing mula po sa Stanford University. Ang mga users po ng app na ito ay tinatawag na pioneers. Yan, kaya tinawag ko po kayo kanina na mga ka-pioneers. At ayan, sila po ang mga maaring magmina ng Pi coins nang hindi gumagamit ng energy-intensive hardware. Ngayon, ano nga ba ang nangyari sa Pi Network event sa Muntinlupa? Yan, ito pong nakalipas na March 14. Ayan po sila, yung mga nagdaos na isang grupo ng Pi Network enthusiast. Ayan, mga Pinoy Pi Network enthusiast po ang mga yan. Ayan, at investors ng Pi Day. Ayan, sa Pi Day celebration po ito at bartering event. At ito po ay naganap sa Barangay Sukat, Gazebo, and Park sa Muntinlupa. Ayan po sila. Ayan. Mga Pi Network supporters po yan. Ayon po sa isang Facebook post ay inilarawan ito bilang isang special celebration of gratitude upang parangalan ang PiCore team, lalo na sina Dr. Kokkalis at saka Dr. Fan para sa kanilang kontribusyon sa crypto community. Ayan, baka meron po sa inyo siguro ang nakadalo rito at baka nandito po kayo sa larawan na ito. Ayan. Ayon po sa mga dumalo ay higit 4 na katao. Ayan, or 40 na mga tao ang dumalo rito. Karamihan po ay nasa edad 30 pataas ang lumahok sa naturang event na ito. Ayan. Baka nandyan po kayo. Ngayon ay ano po ang ginawa ng mga kalahok sa event na ito. Ayan, meron po silang 4. Yan po yung bartering o palitan ng goods at saka services, candle lighting at panalangin, at ang pagpapalaganap po ng global value consensus. Ayan, sa bartering at saka palitan po ng goods at saka services, yan, ito po ang pangunahing aktibidad sa event kung saan ay ang bartering. Kung saan ay may mga kalahok na nagpalitan po ng mga produkto at serbisyo gamit ang isang 50-50% split sa pagitan po ng fiat currency at ang Pi coins. Yan, gumamit sila ng fiat at saka Pi coins. May mga merchant stalls na nagpakita po ng conversion chart para may gabay ang mga kalahok kung paano po i-convert ang Pi sa Philippine peso. Ayan, meron po sila. Ayan po yung peso to price list nila rito. Ayan. Ilan po sa mga produkto na napalitan sa barter system na ito ay tulad po ng tinapay. Ayan, tinapay, dilatang pagkain, kape, noodles, damit, at saka processed foods. Ayan, sana pupunta ako dyan kung ayan, kung malayo po kasi dyan sa Muntinlupa. Ayan, malayo sa amin dyan. Kaya
Ayan, at saka yung hindi ko rin pala magagamit yung Pi coins ko. Nalock po pala ng 3 years. Ayan, nalock po pala ng 3 years yung Pi coins ko. Kaya, ayan, magagamit ko na lang siguro yan after 3 years. Pero sa tingin ko, baka masusundan po talaga yung event na yan. Kung talagang, kasi mukhang maganda naman. At syempre, sa Muntinlupa lamang ito. At ayan, hindi naman lahat ng mga pioneers dito sa Pilipinas ay nandito lang sa Muntinlupa. Ayan, meron din po sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan. At yan yung pangalawa pong event na kanilang isinagawa ay yung candle lighting at saka prayers. Ayan, nagsagawa po sila ng candle lighting. Ayan, yung kandila. Ayan. Bilang bahagi po ng event ay nagkaroon po sila ng prayer at saka candle lighting ceremony upang ipakita ang suporta at pananampalataya ng mga Pi Network supporters sa hinaharap ng Pi ecosystem. Ayan na nga. Sana nga ay gumana ang kanilang panalangin na talagang sa hinaharap ay tataas ang presyo ng Pi coin. Ayan, at ang panghuli ay ang pagpapalaganap po ng value consensus. Ito po yung $314,159 na GCV guidebook. Ayan po. Ayan po siya. Yung guidebook na ito. Mayroon ding pagpapakilala ng isang libro na tinatawag na Global Value Consensus Article, $314,159 na guidebook. Ayan. Pinaniniwalaan po kasi na yung Pi ay posibleng umabot sa napakataas na value na $314,159. Ayan, ayon po sa Facebook post, ang aklat na ito ay sinulat ni Doris Yen at nagsisilbing strategic blueprint upang ipalaganap ang Global Value Consensus Movement. Ang Global Value Consensus na ito ay isa pong kampanya na nagsusulong ng standard value para sa Pi coin upang hikayatin ang mass adoption ng mga negosyo at saka merchants. Yan, mas maganda po talaga kung pag maraming mga negosyo at saka merchants ang gagamit ng Pi coin dito sa Pilipinas, ay ayan, makakatulong po yan sa mass adoption ng Pi coin at tataas po talaga ang value nito. Ngayon ay ano po ang opinion ng mga crypto experts tungkol dito sa Pi network? Ayan. Hindi lahat po ay kumbinsido sa Pi Network. Kamakailan lamang po ay binatikos ni Bybit CEO Ben Zhu ang project na ito at sinasabing ito po ay mas risky kaysa sa mga meme coins dahil po sa kakulangan ng transparency at paulit-ulit na pagkaantala at pagiging target nito sa mga baguhang crypto users. Ayon po kay Ginoong Zhu, ang Pi Core team ay hindi po malinaw sa kanilang plano. 6 na taon nang nagmimina ang mga users pero hindi pa rin sigurado ang rewards. Ang modelo po nito ay katulad daw ng Ponzi scheme kung saan umaasa lamang ito sa bagong miyembro upang manatili ang operasyon. Dagdag pa rito ay tinanggal po ng Binance ang Pi Network sa kanilang vote list campaign dahil hindi po ito naka-integrate sa BNB Smart Chain. Sa kabila nito ay patuloy pa rin pong ini-exchange ang Picoin sa ibang platforms. Pero maraming community members ang nangangamba dahil po sa mga bot-driven na negatibong review sa CoinMarketCap. Ayan. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa atin bilang mga pioneers, mahalaga pong maunawaan natin ang potential risk at rewards ng Pi Network. Ayan, sa positibong sa positive side, ang ganitong event ay nagpapakita po ng suporta at pagsisikap ng Pi Network community upang ipalaganap ang Pi bilang digital currency sa pang-araw-araw na transaction. Pero sa negative side ay dahil wala pang malinaw na exchange listing at saka marami ang nagsasabing posibleng Ponzi scheme ito, dapat pa rin po tayong mag-ingat. Ayan. Particular po sa mga bago sa mga bago lamang rito at nais mag-invest ng malaki. At ayan, sa kabuuan, ang Pi Network po ay interesting na project, ngunit napakahalaga po na magkaroon tayo ng due diligence bago po tayo sumali sa anumang crypto investment. Habang nakakatuwang makita na may community events at real-world adoption efforts, hindi ito sapat na batayan upang masabing maging matagumpay or magiging matagumpay ang Pi Network bilang isang global cryptocurrency. Kung ikaw po ay nagmimina ng Pi,
mainam na hintayin muna ang official open mainnet launch at listing sa major exchanges bago po natin ito ituring bilang isang tunay na investment asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.